Ayon sa history, ang Occidental Mindoro ay dating tinatawag na Mal o Mait ng mga lumang mangangalakal na Intsek at tinawag naman ng mga Espanyol bilang Mina de Oro. Salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay minahang ginto. Tulad ng ibang mga lalawigan, ang Occidental Mindoro ay dinarayo ng marami dahil sa taglay nitong kagandahan. Gaya na lamang ng Apo Reef, ang pangalawa sa pinakamalaking coral reef sa buong mundo. Pumapangalawa ito sa Great Barrier Reef ng Australia. Dito din matatagpuan ang Tamaraw o Bobolus mendorensis. Alam nyo ba na tanging sa aming lalawigan lamang matatagpuan ang Tamaraw at wala kang makikita nito kahit saang bahagi ng mundo? Ang kwento po ng aking tatalakayin ngayon ay malapit sa aking puso dahil sa ang biktima ay aking kababayan at tulad ko din ay mag-aaral ng Occidental Mindoro State College ng San Jose Occidental Mindoro. Ilang buwan na rin na mainit na pinag-uusapan ang naging masakit na kamatayan ng isang BS Architecture student mula nang matagpuan ang wala ng buhay nitong katawan sa loob ng inuupahang apartment noong June 30 taong kasalukuyan. Samahan niyo po akong balikan ang mga naging pangyayari sa ginawang investigasyon sa pagkamatay ni Eden Joy Villasete. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. June 30, 2023 ay natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Eden Joy Villasete sa kanyang inuupahang apartment sa Barangay 7, San Jose Occidental, Mindoro. Si Eden Joy ay residente ng Panganiban Street, Barangay Poblasyon sa Kalintaan na may 33.2 kilometers na layo mula sa San Jose kung saan si Eden Joy nag-aaral. Wala pa kasing kolehiyo sa aming bayan sa Kalintaan, kaya naman sa mga karatig bayan pa nagtutungo ang mga mag-aaral ng kolehiyo. At dahil nga sa may kalayuan, ay umuupa ng mga apartment o bed space ang mga estudyante sa amin at umuuwi lamang tuwing araw ng Sabado o kaya ay walang pasok. Isa si Eden Joy sa mga nagnais na makatapos para may iahon ang pamilya sa kahirapan. Kaya naman ay nagsusumikap ito para makatapos sa kursong architecture. Ngunit ang lahat ng pangarap ng dalaga ay gumuhong lahat nang matagpuan itong wala ng buhay. Ayon sa report, ay nag-alala ang ilang mga kamag-aral ni Eden Joy dahil sa hindi nito pagpasok ng 2 araw, kaya naman ay nagdesisyon sila na dalawin ito sa kanyang inuupahang apartment. Ngunit nakalak ang pintuan. Ayon sa isa sa mga classmate at kaibigan ni Eden Joy, ay may naamoy silang masangsang na amoy sa loob ng nakasaradong apartment ng kaibigan. At dahil nga sa nag-aalala, ay naisipan nila na lumapit sa may-ari ng apartment para hiramin ang susi. Nakalak po lahat, pintuan, bintana, and then hiningi ko po yung susi, kaso po naka-double lock, kaya po sinulak ko na lang po, sinira po yung double lock. So ayun po, mabaho na rin po talaga yung amoy, and then yung pinag-istayan po niyang higaan, wala po siya doon, so it means po nasa taas po talaga siya, at nakabukas po din yung electric fan. Lumabas po ako saglit kasi po hindi ko po talaga kayang tignan yung kaibigan ko. Samantala, ay binalot na rin ng pag-aalala ang kanyang mga magulang dahil sa 2 araw na hindi nila makontak ang anak at wala din itong pinapadalang mensahe sa kanila. Kaya naman ay nagdesisyon na ang kanyang ina na magtungo sa San Jose at puntahan ang anak sa inuupahan nitong apartment. At dito nga ay nadatnan niya ang anak sa kalunos-lunos nitong kalagayan. Nang dumating ang mga members ng San Jose Police at Scene of the Crime Operatives, ay nadatnan nila ang biktima na walang saplot sa katawan. Nakadapa ito sa isang matres at may unan pa na nakatakip sa kanyang mukha. Naliligo ito sa sariling dugo. Mula sa mga sugat nito, sanhi ng mga tama ng saksak. Ang katawan ni Eden Joy ay agad na kinuha ng soko para isailalim sa post-mortem examination. Ayon sa preliminary investigation, si Eden ay nagtamo ng 6 na mga saksak. Nakakuha din sila ng isang putol na kitchen knife na may mga mantsa ng dugo na siyang hinihinalang murder weapon sa crime scene. Subalit wala silang nakuhang traces ng fingerprints sa area.
Dahil sa wala itong saplot ay hinihinalang nakaranas ng panggagahasa ang biktima. Magulo din ang gamit sa loob ng apartment at nawawala ang mahahalaga nitong gamit gaya na lamang ng kanyang cellular phone at laptop. Kaya naman isa sa mga motibo na kanilang tinitignan ay ang pagnanakaw. Wala din silang nakitang forced entry sa pintuan ng apartment at sa katunayan ay naka-double lock ito mula sa loob. Sa ginawa nilang pagtatanong sa iba pang mga nangungupahan sa lugar, ay napag-alaman nila na ilang araw na din umano silang may naaamoy nakakaiba sa lugar. Huli nilang nakitang buhay ang biktima noong June 28, 2023. Dahil sa pangyayari, ay agad naman na bumuo ang San Jose Police ng Special Investigation Task Force para mag-focus sa kaso. Nagsagawa sila ng interview sa lahat ng occupant ng apartment. Ganon din ang mga taong nakitang pumasok doon mula noong June 28, 2023. Ganon din ang mga malalapit na kaibigan, pamilya at kaeskwela ni Eden Joy para makakalap ng impormasyon na makakapagturo kung sino ba ang may kinalaman sa krimen. Samantala ay nag-raise naman ang KRFM sa kanilang programang Pag-usapan Natin para makalikom ng halaga na gagamiting reward money para makatulong sa paghahanap sa may sala. Una nang nagbigay si Governor Eduardo Gadiano ng halagang 100,000. Dinagdagan nito ni Representative Odi Tariela ng 100,000. Vice Governor Diana Tayag ng another 100,000. Ang Municipality ng San Jose ng 100,000. Ang board member na si Alex Robles del Valle ng 25,000. Ang KRFM station ng 25,000. Barangay Bagong Sikat Captain Ismael Kakayurin 5,000 at anonymous sources na 4,000. Sa kabuuan ay una na silang nakalikom ng halagang 495,000 pesos na reward money para sa kung sinong makakapagbigay ng information sa pangyayari. Inatasan naman ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ang National Bureau of Investigation para magsagawa ng parallel investigation sa pangyayari. Samantala, ayon naman kay Occidental Mindoro Police Director Colonel June Dexter Danao, ay nagawa nilang makakuha ng CCTV footages kung saan ay minakita silang lalaki malapit sa pinangyarihan ng krimen noong madaling araw ng June 28. Ito lamang ang nag-iisang tao na nahagip ng CCTV sa area at nangako sila na gagawin ang lahat para sa mabilis na pagkuha ng hustisya. July 3, 2023, humigit kumulang 2,000 katao ang nag-ipon-ipon para sa isang unity walk at prayer vigil sa San Jose Town Plaza para ipanawagan ang katarungan para kay Eden Joy Villasete. Ang nasabing pagtitipon ay inorganize ng Student Affairs Office at Student Council ng Occidental Mindoro State College. Ang programa ay sinimula ng alas 3 ng hapon sa isang misa sa St. Joseph Cathedral. Sinundan ng Unity Walk, pagbibigay ng testimonya sa San Jose Town Plaza, statements of support, video tribute, response ng pamilya, pagpapakawala ng mga kalapate, pagsisindi ng kandila, at nagtapo sa isang panalangin ng alas 6 ng hapon. July 5, 2023 ay nagbigay ng kanyang pahayag sa publiko ang may-ari ng apartment na inuupahan ni Eden Joy. Tahasan nitong itinanggi na may kinalaman siya sa brutal na pagpatay sa dalaga. Ayon kay Engineer Nilson Bantugan, na masyado na silang nasasaktan sa pagkakadawit sa kanila ng iilan, lalo na nga sa mga posts sa social media. Pakiusap niya ay hayaan umano na tapusin muna ang investigasyon at huwag mag-speculate ang publiko. Kami nasasaktan sa nangyayari. Sana po, wag muna tayo mag-speculate hanggat hindi po natatapos yung investigation. Kasi po, lalo lang pong gugulo yung investigation. Lalo lang pong gugulo. Sana po, antayin po natin yung matapos yung ginagawang investigation para ano po natin kung talagang sino yung, sana nga, ako nga, gabi-gabi pinapanalangin ko, sana mahuli na yung salarin para kami po, yung mga anak ko po masyado na pong apektado rin pamilya po namin masyado apektado, ang dami-dami pong mga post sa Facebook na laban sa amin kung ano-ano. Meron naman po tayong
batas na ano. Saka kagaya po nung Sunday, sinamahan ko lang yung anak ko sa police station dahil lahat naman, di ba, is OP ng police na lahat ng nakatira ay kukuhanan ng statement. Ay hindi pa umiinit ang puwit namin sa police station. Pumalat agad sa Facebook na sinurrender ko na daw yung anak ko na binatilyo nandyan sa sasakyan. Sinundo ko siya ngayon sa school dahil natatakot siyang lumabas na hindi sinusundo. Actually po, hindi ko siya personal na kilala. Nung nangyari po kasi, ako ang unang-unang tumawag sa mga pulis sa pulis, tapos yung pulis na dati kong driver, na pulis ngayon, siyang tumawag sa Soko dahil sabi ko tumawag sa Soko. Ngayon po, nung pumasok siya, hindi ko lang po kasi alam na siya ang nanay dahil unang-una nga po, ang kausap po dito sa apartment, bago lang po nakatira yan dito, sabi ng anak ko ay yung tita niyang sinasabi, kaya hindi ko po siya personal na kilala po. Ang sabi ko lang po, Nay, huwag po kayo mag-alala. Kami po ay nakikipagtulungan. Pasensya po kayo kung hindi ko kayo na sabi yung naalo. Dahil unang-una po, hindi ko naman kilala talaga siya po Dahil actually nga po, yung biktima, hindi ko po masyadong nakikita. Dahil ako nga po, hindi naman ako lagi dito. Pinaubaya ko na muna sa anak kong dalaga, kay Nicole, yung pagmamanage mo dito. Wala po akong nilalaman. Tiniyak din ni Engineer Bantugan sa pamilya ni Eden na nakikipagtulungan sila sa mga pulis sa isinasagawang investigasyon sa kaso. Ayon naman sa PNP, ay nakuhanan na ng blood sample ang mga taong tinuturing na person of interest sa pagkamatay ni Eden. Ang nasabing mga sample ay kanila nang ipinasa sa laboratory para i-match sa mga patak ng dugo na nakita sa isang bakanting apartment sa likod ng pinangyarihan ng krimen. Kinabukasan July 6, 2023 ay pinatawag naman ng PNP ang 4 na mga kabataang lalaki matapos na makatanggap ng report mula sa kaibigan ng biktima na madalas umano ang 4 na kabataang ito sa apartment ni Eden Joy para maglaro ng online games na Mobile Legend. July 7, 2023 ay umabot na sa 634,220 pesos ang reward money para sa makakapagbigay pa din ng information tungkol sa pagkamatay ni Eden Joy Villasete. July 18, 2023 ay dumating sa lalawigan ng 3 polygraphic examiner ng National Bureau of Investigation para magsagawa ng pagtatanong sa mga persons of interest. Dumating na rin sina NBI Capital Regional Director Gilasio Bongat at NBI Mimaropa Regional Director Ferdinand Lavin. Habang lumilipas ang mga araw, ay umiingay naman ang social media. Ang galit na mga netizens ay patuloy na kinakalampag ang mga opisyal para sa mabilis na pagresolba sa kaso ng pagkamatay ni Eden Joy Villasete. Hanggang sa sumapit ang July 21, 2023 ay naglabas ng ulat ang pulisya na nadakip na ang taong hinihinalang may kinalaman sa pagkamatay ni Eden Joy. Kung matatandaan, ay una na nilang ipinaalam sa publiko na may isang lalaki ang nakuhanan ng closed-circuit television ng madaling araw ng June 28, 2023 malapit sa inuupahan ni Eden. Sa kanilang ginawang hot pursuit ay napag-alaman nila na ang nasabing POI o person of interest ay nakaalis na ng lalawigan noong July 9, 2023 at nagtungo sa bahay ng kapatid sa Cavite. At dito nga ay kusa itong isinuko ng kanyang ina. Ayon sa report, ay alas 3 ng hapon nang dalhin ng ina sa mga pulis ang anak matapos na ipagtapat nito na siya ang nakapatay sa dalaga. Una niya nang sinabi sa tanggapan ng pulis sa Cavite na pagnanakaw lamang ang kanyang motibo, ngunit nanlaban umano ang biktima kaya niya ito napatay. Ayon din sa kanya, ang mahalagang gamit ni Eden Joy tulad ng cellphone at laptop ay kanyang ibinenta sa baklaran sa Parañaque City. Identify na kasi yung alias Bulog. So, nilocate namin siya. Ako yung naglocate sa kanya. Kasama ko yung nagturo, yung pinaka-asset na. Mahirap siya i-locate kasi nga nasa Manila na siya. Tapos palipat-lipat siya, napunta ng Manila, ng Pasay, ng Baclaran, hanggang nung huli na abutan namin siya sa Cavite. Kasi yan
nung July 10 kasi, merong nag-execute ng affidavit ng confession din. Yun na yung sinasabi niya na pinsan niya. So nung nakuhanan yun ng salaysay ng San Jose Police Station, nakuhanan siya. Lumabas doon na nag-confess nga daw sa kanya yung pinsan niya na nagngangalang itong ang itong ang umamin. So nung nagkaroon kami ng meeting, yung SITG, yung Special Investigation Task Group ng Occidental Mindoro Police Provincial Office, na yung kami sa CADG, kami po ang vice chairman, yung hepe natin, si Major Nakar. Nagkaroon kami ng tasking na i-locate kung sino ba yung umamin na yan, na sinasabing gumawa ng krimen. So doon nagsimula lahat to yan. Tapos nakalagay din doon sa affidavit nung pinsan na itong tao nga na to lumabas ng gantong oras nang nakabike. Ang ginawa namin, naghanap kami ng mga CCTV video na kung may tao ng ganon. Kasi yung statement niya kasi, although nag-statement siya, nag-confess siya na ganon, yung pinsan, siyempre hindi naman natin malalaman kung totoo yun kung hindi natin ika-counter. So nung kinunter namin, totoo nga na mayroong nakabike na ganong tao at ganong oras na sinasabi niya. Kaya lang, kung yung CCTV nga medyo malabo, medyo blurred, hindi natin makilala kung sino yon. Pero ang isa lang yung sigurado doon na merong tao na ganon yung ginagawa, na pumunta doon sa lugar na nakabike. So doon nagsimula yung lahat. Tapos yung ating si Major Nakar, naghanap ng mga means, naghanap kami ng means, and then na-identify nga namin itong suspect natin na doon na lumuwas na pala ng Manila. Sinundan namin sa CCTV ng barangay. Bali merong 3 CCTV doon na mga part na nakuhanan ng suspect natin. Yung pagpasok niya doon sa iskinita at and then paglabas niya. Tapos sa ibang mga lugar may nakuha pa kami mga CCTV din na nagko-confirm na siya nung gabi na yon, yung route niya, yung maruta niya na nasundan namin hanggang pag-uwi. Sa ibinigay na extrajudicial confession ng suspect, ayon sa kanya, ay nakainom siya ng araw na mangyari ang krimen. Galing umano siya sa bahay ng isang katropa na hindi na niya pinangalanan. Sakay ng bisikleta na hiniram niya sa pinsan ay pauwi na sana siya sa tinitirhan sa Pag-asa San Jose Occidental Mindoro nang mapadaan siya sa lugar kung nasaan ang apartment ng biktima. Ayon sa kanya ay pumasok siya sa silid ng biktima mula sa bukas na bintana sa tabi ng bagong gawang laundry shop. Pagpasok sa loob ay nadatnan niya ang dalaga na mahimbing na natutulog. Kinuha niya ang laptop at bag ng dalaga na nakalagay sa lamesa bago niya kinuha ang cellphone sa kamay ng natutulog na si Eden. Ayon sa kanya ay pagnanakaw lamang talaga ang kanyang motibo nang pasukin niya ang silid. Ngunit hindi pa umano siya nakakalabas sa bintana ay nagising na si Eden Joy. Sumigaw umano ito kaya naman ay mabilis niyang tinakman ang bibig nito. Dahil sa panlalaban ni Eden ay dito niya na ito inundayan ng saksak gamit ang kutsilyo na nakuha niya din sa loob ng apartment. Sinabi din ito sa interviewer na hindi niya magawang ipaliwanag ng maayos ang mga pangyayari dahil sa blanko na ang kanyang isip nang gawin niya ang krimen at hindi na niya maaalala ang ginawa. Ngunit sinabi niya na alam niya na ginahasa niya ang dalaga. Ayon pa sa suspect, ay buhay pa ito ng kanyang iwanan. Dumaan umano siya sa bintana palabas ng apartment at agad na umalis. Nagpalipas pa siya ng gabi sa tabing dagat sa Pag-asa, San Jose at ilang araw pa matapos ang krimen bago siya umalis ng lalawigan at magtungo sa bahay ng kapatid sa Cavite. Habang sakay ng barko ay nagawa niya pang ipagtapat ang ginawang krimen sa kanyang pinsan. Ang pangyayari ay kanya ding ipinagtapat sa ina na nagdala sa kanya sa police station kung saan siya ay nagbigay ng kanyang salaysay.
Ayon din sa suspect ng tanungin kung saan niya idinala ang mga gamit na nakuha niya sa apartment, ay ibinenta niya umano ang cellphone sa halagang 700 pesos at ang laptop naman sa halagang 500 pesos lamang sa Baclaran sa Parañaque City. July 25, 2023 ay nagawa namang ma-recover ng mga pulis ang cellphone ni Eden Joy sa Baclaran. Ito ay matapos na ituro ng self-confessed killer kung saan niya ibinenta ang naturang gadget. Dahil dito ay muling ibinalik ang suspect sa lalawigan para harapin ang kanyang ginawang pagkakasala. Sa kabila ng ginawang pag-amin nito sa ginawang pagpatay ay tumanggi ang pamilya ni Eden Joy sa alok ng Philippine National Police na isampa ang kaso laban sa suspect noong July 26, 2023. Nagtungo ang ilang matataas na opisyal ng Occidental Mindoro Provincial Police Office sa pamilya ni Eden para kumbinsihin ang mga ito na pirmahan ang complaint affidavit at maisampa na ang kaso sa piskalya. Pero sabi ng pamilya ay kailangan daw munang isailalim sa forensic examination ng cellphone na na-recover ng mga pulis sa Baclaran. Sa pamamagitan kasi ng forensic examination ay malalaman kung ito ba ang tunay na cellphone ng biktima at kung sino ang mga nakausap nito. Sakaling magpositibo sa forensic examination ang naturang cellphone at mapatunayan na pag-aari ito ni Eden Joy ay saka pa lamang umano sila papayag na magsampa ng kaso. Hiniling din ng pamilya na isailalim sa polygraphic examination ang self-confessed killer para malaman kung nagsasabi ba ito ng totoo. Yung cellphone po kasi na na-recover doon is nanggaling mismo doon sa pinagbentahan niya ng unit. So nung pumunta ang respondent kasama ang team natin ng CIDG, is yan yung inabot nila. Pero anyway, isa-subject din naman natin yan sa forensics to determine. July 29, 2023, sa ikalawang pagkakataon, ay muling tinungo ng mga pulis ang pamilya ni Eden Joy upang hikayatin na pumirma sa complaint affidavit upang maisampa ang kaso sa piskalya laban sa self-confessed killer. Ngunit muli itong tinanggihan ng pamilya sa ikalawang pagkakataon. Dahil sa tila hindi sila kumbinsido na ito nga ang pumatay at nais umano nilang makasiguro na hindi lamang ito fall guy. August 4, 2023 ay formal na nagsampa ng kasong panggagahasa at robbery with homicide ang San Jose Philippine National Police sa Provincial Prosecutor's Office laban sa hawak nilang suspect na si alias Bulog. Naging palaisipan naman sa pamilya ng biktima kung bakit hindi isinama ng mga pulis ang umano'y cellphone ng biktima bilang ebidensya. Tanging ang salaysay lamang ng self-confessed killer at bag ng biktima ang prinisinta na ebidensya sa pagsasampa ng kaso. Ito umano ay marahil sa hindi pa lumalabas ang resulta ng forensic examination sa nasabing gadget. August 18, 2023, sa pangatlong pagkakataon ay pumirma na sa complaint affidavit ang ina ni Eden Joy laban sa suspect. Ito ay matapos na makumbinsi ng mga pulis ang mga ito dahil sa lumabas na resulta ng DNA test kung saan ay nagmatch sa kinuhang sample sa biktima at sa suspect na pinangalanan nila na si Jovenel Miranda Kakayuran alias Bulog, 28 years old na naninirahan sa Pag-asa San Jose Occidental Mindoro at doon ay nagtatrabaho bilang isang kargador. Ang suspect ay nahaharap sa kasong rape and robbery with homicide at kasalukuyang nakadetain sa San Jose Police Station habang naghihintay ng mga pagdinig. Naglabas naman ng pahayag ang Philippine National Police na hindi sila makikialam sa pagbibigay ng reward money. Ito umano ay kanilang ipapaubaya na lamang sa pribadong sektor. Si Eden Joy Villasete ay dinala sa kanyang huling himlayan noong July 1, 2023 sa Calintaan, Occidental Mindoro. Si Eden Joy ay nasa ikalimang taon na niya sa kolehiyo at magtatapos na sana ngayong taon sa kursong architecture. Si Eden ang inaasahan ng pamilya na unang magtatapos at tutulong sa kanila para makaahon sa hirap ng buhay.
Hanggang ngayon ay patuloy pa rin na nananawagan ng pamilya, kaibigan at nagmamahal kay Eden Joy para sa hustisya. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.